Ayan, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ayan, good afternoon, good evening, Good at morning. Yan. Saan man tayo sulok ng mundo naroroon. Siyempre, mapagpalang umaga, tanghali, at gabi sa ating lahat. Yun. At ako po si Red Noveno. At siyempre, si Lorny TV po ang inyong abang lingkod. At tayo po ngayon ay Pupulsuhan, no? may bago tayong pupulsuhan. So, mag-reaction lang po tayo. Siyempre, bilang kamiyembro tayo ni Team Brooks, no? Ni Kuya Brooks. Siyempre, actually, ako nga po guys, sinasabihan ako kanina ni Kuya Brooks. Pwede naman daw ako magsalita, no? In behalf ng sa kanya kasi tayo nga po ay magiging reactor defender din ng Team Brooks. Pero, ito nga po, dahil ito po ay may basbas naman po ni Kuya Bal, itong aming balik tambalan ni Red Noveno. Pupulsuhan na po natin ngayon yung nangyayari. Yung mainit na nagaganap ngayon kay Kuya Brooks. Ayan, opinion at balitaktakan sa tambalang Lorny TV at Red Noveno. Yun. Yan po ang ating matutunghayan. Welcome po sa bagong pagbabalik ng ating tambalan. Ayan. So ngayon, umpisa na ba tayo o welcomein muna natin ang ating mga Shoutout muna viewers? tayo. Mag-shoutout muna Si tayo. Jonah 30, yan, shoutout. Nandito si Inday Ilongga. Uy, si Inday Ilongga, syempre, forever, hanggang simula nung umpisa na naka, pa lang si Kuya Bal, no? Naka-motor, Inday Ilongga na yan. Yan, at hindi nagbabago, no? Oo. Yung iba kasing Ilongga, nagiging ng Ilonggo. No? Ano nagiging Ilonggo yung Ilongga? Nagbabago ng gender. Nagbabago ng ilong? Ay, grabe ng gender. Si Inday Ilongga, forever na Inday Ilongga. Ay, oo, grabe yan. Tsaka masarap magluto yan si Inday Ilongga. Siyempre, batiin natin Ma'am John at 30 Inday Ilongga. Yan. Ayan, shoutout Inday Ilongga, Kalingap Warriors. Ay, si Inday Ilongga nasa Kalingap Warriors na pala. Wow. Congratulations sa'yo, Inday Ilongga, no? Nasa Kalingap Warriors siya. Jonah 30, tamsakdan na po. Ayan, Ma'am Lisa Cruz, Inday Ilongga, ayan. Ang kapitbahay mo. Oh, siyempre, si Ma'am Lisa Ma'am Cruz. Lisa Cruz. Kapitbahay. Ang layo, taga Plaridel yan. Kapitbahay ng kuya ko. Yan. Kasi yung kuya ko po, taga Plaridel, Bulacan. Ayan. Inday Ilongga, Kuya Red. Oh, tontuwa sa'yo sa Inday Yan, Ilongga. shoutout. Inday Ilongga, Kalingap Warriors, Ledecia Garcia, shoutout po Red and Lorny. Oo. Ayan, Inday Ilongga. Ayan, tawa ng tawa sa Inday Ilongga tuloy sa'yo. Oh. Ayan. Siyempre si Ma'am Marta Muldong. Ay, shoutout po Ma'am Marta Muldong. Ayan, siyempre matagal na rin natin kasama yan si Ma'am Marta Muldong. Thank you so much sa yung mga datihan nating mga kasamahan na nagbalikan na ngayon. Nagbalikan na. Ayan, Thank you so much po. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Si Ma'am Mercy Carpio. Yun, no? Maraming salamat po. Si sa April pagdalo. 76. Ayan, andyan na rin. Si Jacqueline Ducusin. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Ay, syempre, nandyan din si Miss Anton. Uy, may- Shout out, Miss Anton. Na may malaking check. Oo. Ma'am Ledecia Garcia, lagi akong nakasubaybay sa lahat ng inyong mga videos. Ayun. Ay, thank you so much po, Mama Ledecia Garcia. Oo. Ma'am Maris Valdez, ayan. Sabi nga nung bata kanina, no? Sabi nung bata sa akin, Mm. Kuya Led. Kuya Led. Oh, bakit po lagi na lang Kuya Brook ang tinititi? Lagi na tititi. Lagi na lang daw natititi. Yung yung anak ko yun na ito, per na maliit pa, no? Ay, medyo utal pa po. Medyo utal pa, no? Yung bata, medyo utal pa. Sabi, tinatanong niya si Red, tawag niya kay Red, Kuya Led. No, Kuya Led. Kuya Led. Oh, Kuya Led, sabi niya. Bakit po Kuya Brook laging natititi? Tinititi. Lagi daw tinititi. Parang sinisisi kasi utal. Tinititi. Oo, tinititi. Sabi hindi ako naka-imic. Hindi siya kagad nakasagot. Na-imagine ko kasi tinititi. Sabi, bakit daw lagi na lang daw si Kuya Brooks ang tinititi. Ayun. So, Kung baga good vibes lang sinisisi, tayo. ayan ha, pampag-good vibes lang po, ano. Oo. Pero totoo yun, si Kuya Led. Ayan. Oo. April 76, Ma'am Annalyn Pumeseno, Ma'am Lorny. Mag-reaction ka na po sa Danjoy. Ay, ano muna tayo? Darating po tayo dyan, pero kay Kuya Brooks po muna tayo. Paalam tayo na maayos. Tsaka ano Lagay kasi sa to, proseso. ang sa amin po kasi, ito talaga may basbas to ni Kuya Bal at kay Kuya Bal po mismo nang galing to. Ang re-reactionan po namin is yung
na Mga- galing sa ano niya, mga videos niya videos niya. at live niya. Basta tinapik niya. Oh, basta na-topic niya, pwede kaming gumawa, no? May ano kami, kumbaga may approval kami doon ni Kuya Val. May go signal kami. Dito naman kay Paring Brooks natin, kung kami ay may personal knowledge dun sa nangyari ay pupulsuhan natin, no? Oo. Pupulsuhan natin at Siyempre, ipapaliwanag natin. opo, ang maayos. papaliwanag namin ng maayos ni Red Noveno at ito po ay hindi kuro-kuro, haka-haka kasi first hand information to. Kasi kami po mismo, nandun kami mismo. No? Nung nangyari po yon, kami po ay nandun. No? Ako, actually, late ako dumating, si Red yung talagang nandun. Oo. So, gano'n, no? Umpisa na natin. 130 Umpisa na natin, sa mga gusto pong magtanong, pwede po kayo magtanong, pwede liliwanagin magtanong. po namin niya. Kasi bilang kami po yung talaga nandun. Mm. Ang unang-unang liliwanagin ko po dyan sa ating 114 live viewers, ang unang-unang liliwanagin ko po dyan, magkaibang date po yun ha. Yung iba kasi na-confuse kasi natatawag na po tayo ngayong mga kalitsyon. Kalitsyon, no? Yan. Ibang araw po yun, dumating si Medit. Hindi po yan magkaparehas sa araw. Yan. Liwanagin lang po natin. Liwanag. Sunday po yung dumating si Medit, Sunday. Tapos yung ating palitsyon ay Monday. Ayan. Kasi nga po, tinapat namin ng Monday kasi kinuha namin yung pre-schedule ni Kuya Bal. Ayun. So, ginawa namin Monday yun. At may dalawa pa po kami litsunin, ha? Naka-schedule. So, mga kalitsyon dyan, ayan, sige, tawagin nyo na kami mga kalitsyon. Si Calorni at si Rhea Olarte. Yan, Naka-schedule na litsunin. Nagtataba na. Sabi, masyado na kayong tumataba. Oo. Hindi na masarap pag masyadong mataba yung lechon. So, ayan po guys, liwanagin natin na yan yung sabi ko nga, ito yung unang-una kong gustong liwanagin sa mga nakukonfuse po ng araw. Hindi po magkaparehas na araw yung dumating si Medit ng Monday, tapos yung ating lechon ay Sunday. Oo. Ay, Monday pala. Monday po. Sunday dumating si Medit, Monday tayo. So, magkaiba pong occasion yun ha. Magkaiba po yun. So, yun. So, yan. Sa mga gusto pong magtanong, pwede pong magtanong at another paglilinaw. Siyempre, sa side ni Red Noveno kasi siya yung kauna-unahan silang nandun. Na nagulat daw talaga sila pagdating ni Medit. Ako kasi nung dumating ako, nandun na sila Medit eh. Late kasi ako dumating. Yun yung dumating ako, yung sumasayaw kami ni Kuya Bal. Kasi nung dumating ako, sumasayaw si Kuya Bal. Nasa likod ako ni Kuya Bal, tapos sumasayaw na si Kuya Bal noon. Tapos may mga nagbibideo na. Tapos niyaya ako ni Kuya Bal. Wala po kaming alam doon kahit sila Rhea, walang. Hindi po nagulat kami kasi kahit sila Kuya Bal nagulat. nagluluto ako eh. Ang bumaba, ang alam lang namin sila si Randy lang. Yung asawa ni Ma'am Ana Rita. Lumalabas sa naimbitahan pala ni Kuya Brooks nung ribbon cutting, hindi naman nakarating, no? Oo. Kaya pala ganon ang nangyari. So sa side naman ni Paring Brooks, kung bakit niya in-invite si Pero yung invitation na yun, noong pa pong invitation yun, doon sa ribbon cutting sa ribbon cutting. Hindi lang po nakapunta. So ngayon na nabigyan ng chance na makasama siya doon sa sponsor, sa asawa ng sponsor, pumunta na po siya. Kasi kumbaga yung invitation naman ni Kuya Brooks is open. Pero napakaganda naman ng punto de vista ni Paring Brooks doon na kaya niya daw nagawa yan dahil gusto niya yung walang maiwanan na may galit sa kalingap, no? Lalong-lalo na ito si Kuya Brooks. Alam natin ito ay isang matubang, no? Hindi ito palatanim ng wala itong gustong kaaway. Kumbaga gusto nito ipagkakaayos. Yun ang kagustuhan lang. At kahit sino sa matubang ganon. Opo. At tama naman yun, no? Katulad nung sabi kanina ni Kuya Val, di ba? Kaninang umaga doon sa live niya. Na ganun talaga sila, no? Siyempre, pag may mga bisita, hindi naman po mababastos yan. Hindi naman po pwedeng bastusin, no? So, palakaibigan lang talaga si Kuya Val, Kuya Brooks, no? Mga matubang talaga, mga palakaibigan. Kahit sila Ate Jonah, sila Ate Ga, no? Palakaibigan po sila. Yung makikita nyo yung very warm sila. No? Kahit sabihin na natin na sa hindi inaasang pagkakataon, pero kaya nilang dalhin na magiging warm pa rin sila doon sa mga tao. Tsaka ipaliwanag mo yung kaya niya nagawa yun yung nababas kasi si oo. Siyempre, si Kuya Brooks ngayon medyo siyempre no hindi man yan po masyadong dinidibdib, pinapakita na kahit papaano naapektuhan siya. Pero nakikita po namin bilang kami po yung magkakasama, actually galing po kami doon ngayon.
nakikita rin naman natin na minsan nakikita natin, 'di ba? Kanina sabi ni Rhea, nagkakayod ng nyug, no? Pero nakatulala, no? Nakatulala. So, naapektuhan din siya, no? Naapektuhan din po siya na oo, may nangyaring ganun, unexpected, kasi hindi naman in-expect na darating si Medit. Pero ganun pa man, talagang hinarap naman niya, nagpakatao siya, yung pagtanggap niya ay very warm naman po, no? Dahil nga, sinasabi nating pakikipagkapwa-tao, no? Pakikipagkapwa-tao. Pero, di ba, ang main purpose din nun, kasi minsan yung iba hindi naman naiintindihan, na si Kuya Brooks ay dinadala din niya yun yung pagiging ama niya kay Kalingap Dan. Hindi nyo lang po alam na minsan dinidibdib din niya yun. Mga nababasa niyang pambabash kay Kalingap Dan. Lalo na nung medyo nagkahiwalay na nga po si Medit at si Dan, daming basher ni Kalingap Dan with regards kay Dan. Kaya yung purpose din niya po na yun, na pag-invite kay Medit nung ribbon cutting, is para somehow magkaroon ng closure. Yung kay Medit at saka kay Dan, na ang maganda naman po yung nangyari, no, kung talagang bubuksan lang po natin yung ating pangunawa at yung ating, sabihin na nga natin yung ating lawakan natin, no, yung ating isip, no, maging broad-minded tayo. Marami naman po talagang nagsasabi, no, marami nang gumawa ng reaction, marami nang nakapag-reaction kay Kuya Brooks, at sinasabi naman talaga na wala namang masama, no, sa pagtanggap ng bisita, kasi bahay naman talaga nga nila yun. Kahit sino naman pwede nilang tanggapin ng mga bisita na dumadating. Pero kung doon sa pagkakataon na sinasabi nga na dapat daw hindi na daw binlag ni Kuya Brooks, no, para hindi na rin daw nakita, ang katwiran po dyan ni Kuya Brooks, siya po kasi napaka-transparent niyang tao, very open siya. Kasi baka mamaya daw kung tinago rin naman daw yun, no, malalaman din naman sa iba, lalong masama. Lalong parang ang dating ba yun? Pinagtakpan. Nagpaplano pa ng hindi maganda, no? Pinagtakpan, nagpaplano, tinago. Diba? So, at least transparent po, no? Medyo yung iba lang hindi na gets. Transparent po. Syempre, tayo bilang sinusuportahan natin si Kalingap Dan. At saka napakaganda ng epekto kasi si Medit bumati pa ng advance happy mansary, no? Sa Danjoy. At nagkaroon ng sinasawag, sabi mo nga, closure, no? Naayos yung, kumbaga, nagkaroon ng hindi pag-uusap at nagkausap na, naging magandang outcome ng pag-uusap. Di ba napakaganda po, nagkaroon ng yung nga, closure, no? At sa side naman ng Danjoy, ay fanatic, lahat po kami dito, ay fanatic, Danjoy fanatic po. Kahit si Paring Brooks, siyempre support sa anak niya yan. Kaya nga niya ginawa siguro yun, kaya niya ginawa dahil para magtuloy-tuloy na to. Kumbaga wala nang naiwan na yung babalikan na yung ayusin. Parang unfinished business. Oo. No, parang kasi ang lumalabas po ngayon, even up to now naman po, no, nung hindi pa pumupunta si Medit doon nung Sunday, parang may unfinished business, di ba? So, kay Kuya Brooks, ginawa niya lang po talaga ang naisip niyang tama, na magkaroon ng closure, both side, maging maayos, at kumbaga, everybody happy. Sabi nga niya, ayoko kasi nung may naiiwan na may sama ng loob. Sabi niya, ayaw daw niya nung meron daw may mga tao na umalis o yung nga nawala sa Kalingap na may dinadalang sama ng loob. Kasi si Kuya Brooks noong pag ganyan yan no, pacifier siya. Ayaw niya nung may nagagalit, no, especially sa Kalingap, especially kay Kuya Bal. Bilang panganay na kapatid ni Kuya Bal, pinoprotektahan din niya si Kuya Bal. Yung iba lang talaga, baliktad yung pagkakaintindi, no, na sinasabi si Kuya Brooks yung sisira, si Kuya Brooks yung ganito. Bilang panganay, no, Kuya, nakikita namin yung pagprotekta ni Kuya Brooks sa Kalingap, sa community ng Kalingap. Yung iba lang kasi syempre, parang sa mag-asawa yan di ba? Sabi ko sa'yo, parang sa mag-asawa, di ba? Kunyari, ako si Red, asawa ko. Diba? Tapos may nakita ko kausap niyang ex niya. Di syempre, sa mata lang naman natin nakita yung vision lang yung gumana No? Syempre, gumana yung vision natin. So, yung mind natin nagko-conclude na. Diba? Nagko-conclude na yung mind natin. Ba't kaya nakikipag-usap to sa ex niya? Diba ganon? Di natin alam. Kaya pala, nakikipag-usap siya sa ex niya. Kasi, meron silang unfinished business na gusto niyang isettle para maka-move forward na nga naman. Diba? Yung talagang walang balakid, dire-diretso, no?
So, yun lang po yun. Sabi ni Aris 414, pasaway naman talaga si Brooks noon pa. Oh. Ay, diyan po nakilala si Paring Brooks no sa ganyan at siguro kung wala nang pasaway na ganyan, hindi na si Brooks yan no. Talagang sabi ko nga, pare, ito ka eh, di ba? Yan ang image niya eh. Ano natin, pero kung kukunin mo yung side niya, maunawaan mo yung hangarin niya na may katuwiran pala. Kasi gusto niya raw, kasi ngayon niya lang nakita si Dan na laging gusto maganda yung bihis, laging gusto niya mabango, Fresh na fresh. fresh na fresh. Ngayon niya lang daw nakita kay Dan yun na parang merong something na nagpapa-inspire Oo. kay Dan. Kaya gusto niya tapusin niya na muna itong yung usapin na ano kasi nga naman baka makahadlang pa no. Kaya huwag kayong mga kasamahan natin Danjoy Fanatic. Kahit kami po lahat sa Team Brooks ay Danjoy Fanatic po. Kaya lang siyempre mayroong dapat ayusin no na hindi naman dapat bypassin. Pag naayos naman yung problema na ganun, dire-diretso na. Sabi ni Aris 414, so inaamin nyo na pasaway siya. What for yung explanation nyo po sa katanggol? Aris 414, ayan, sige, address natin yun. Hindi naman namin na kailangang ipagtanggol si Kuya Brooks. Kasi sa totoo lang, yung sarili naman niya, kaya niya ipagtanggol. Ang sinasabi lang namin dito, yung totoong nangyari at yung totoong alam namin, kasi kami nga po yung nasa senaryo. Aris 414, sana naintindihan mo. Diba sabi ko naman, bago kami nagumpisa ni Red, ang nasabihin lang namin dito, yung alam namin. Yung totoong nangyari doon, nung Sunday na yon, dahil nandun naman talaga kami, sinasabi nung iba, pinagplanuhan daw, for sure daw alam na darating si Medit, may karaoke pa daw, ganyan-ganyan. Talaga naman pong merong darating na bisita, which is si Sir Randy. Kaya nga po nag-rent ng karaoke kasi nag-sponsor po yung wife ni Sir Randy, no? Nagbigay ng pambili ng pagkain and everything. Pero ang hindi po alam ni Kuya Brooks at lahat ng tao sa bahay ni Kuya Brooks ay kasama si Medit. Yun po ang katotohanan doon. Even si Kuya Bal nandun, hindi rin niya alam na darating kasama nung asawa ng sponsor si Medit, Aris 414. Ngayon yung sinasabi ni Red na talagang pasaway naman si Kuya Brooks, hindi naman po literal, no? Kasi nililiteral mo, parang pinipersonal mo, may galit ka, Aris 414. Hindi ganun, no? Ang pagiging pasaway ni Kuya Brooks is yung komedyante. May pagkaano siya, yung dating niya is, anong tawag doon? Yung very brusco, okay? Akala nyo mayabang, pasaway, ganyan-ganyan. Siyempre, Kuya Brooks yan eh. Even before naman nung dumating siya sa Lighthouse, sa mga hindi nakakaalam. Siyempre, yung iba dito, mga baguhan, no? Since na-start yung mga love team. Nung dumating po si Kuya Brooks sa Lighthouse, marami siyang nakakaaway sa Lighthouse kasi overprotective siya na kuya. Kay Kuya Bal, ayaw niya ng mga pasaway na mga vlogger sa Lighthouse noon. Totoo ho yan. Kaya yun yung ibig sabihin ni Red na si Kuya Brooks talagang may ugali siya talaga na overprotective siya kahit kanino. Tama. Okay na, Aris 414. Wag ho tayong masyadong masyadong close-minded, masyadong narrow-minded. Opo, naintindihan po namin kayo na nasaktan, no? Especially sa side ng Danjoy. Kami naman din po, Danjoy kami. Kaya nga kami, nababash kami doon sa pinanggalingan namin community na Rochelle, no? Dahil akala nga pinagpalit na natin. So, pero yun, wala na po yun, no? Kasi tapos na po yun. And admittedly, no, na ito na nga po, no, nasa Team Brooks na po tayo. Wala na po tayong sasabihin tungkol doon. At the same time din naman, no, na-unsub na tayo, no, libo-libo na yung nag-unsub sa akin. Okay na po yan. Basta tayo ang sinasabi po natin ngayon, mga makadanjoy, huwag nyo pong husgahan si Kuya Brooks kung sakaling pumunta doon si Medit nung Sunday at nagkataon na naging maganda yung pakikitungo sa kanya ni Kuya Brooks. Huwag nyo po siyang masyadong husgahan kasi hindi nyo pa rin naman alam yung mangyayari in the future. No, kasi marami na pong magaganap na magaganda sa Danjoy, nakabahagi ang papa ni Dan. Okay? So, wag niyo po masyadong husgahan si Kuya Brooks kasi baka dumating yung pagkakataon na kainin niyo po lahat yung sinasabi niyo ngayon kay Kuya Brooks. No? Kasi, sa totoo lang, no, guys, meron namang talagang napakagagandang mga plano
na gagawin, no, sa Danjoy, na syempre kabahagi ang papa ni Papa Dan at Mama. Diba? So, abangan nyo po yan. Huwag po tayo masyadong nagpapadala sa silakbo ng ating damdamin. Para naman kasing, hindi naman natin pwedeng, dahil lang dumating si Medit, hinusgahan nyo na si Kuya Brooks. Grabe naman yung panghusga. Yung iba dyan, may sinasabi pang nagpapahawak daw si Kuya Brooks sa sponsor. Naku po, kung kilala nyo lang po si Kuya Brooks, no? Gusto lang po niyan talaga, lahat, yung tawag doon, yung balance, neutral, ayan. Sabi ni Aris 414, para naman kaming bata na hindi alam ang kahulugan ng pasaway. Matagal na po akong taga-subaybay sa Kalingap, updated ako sa mga issues ni Brooks po. O yun naman pala, Aris 414 Ano ba ibig mo sabihin pag sinabing pasaway? Di ba nga, si Kuya Brooks naman talaga, ganun talaga ugali niya, di ba? Kahit naman noon pa, di ba? Naninita talaga siya, gagawin niya talaga yung gusto niya, lalo na kung alam niyang tama. O yun yung meaning ng pasaway. Ano bang ibang meaning mo ng pasaway? Aris? Sige nga, kung matagal ka na talagang supporters ng Kalingap, wala namang masama kung pumunta si Medit, kina Kuya Brooks. Hindi naman in-endorse ni Kuya Brooks si Medit at kahit papaano malaki rin ang tulong ng Dandit sa bahay ni Kuya Brooks. Ayan, sabi ni Ma'am, hindi na ako nakakabasa, Ma'am Alice Ibarola. Yun nga po, Ma'am Alice Ibarola, yun nga din po naman yung sinasabi namin dito na opo, marami po syempre magagalit. Accepted naman yan ni Kuya Brooks na maraming magagalit sa kanya. Diba, nung nakarang araw nga, nag-apologize na nga siya, humingi na nga siya ng pasensya. Kaya lang talaga may mga tao talaga na masyadong makapanghusga, no? Yung parang yung pagiging, yung isang pagkakamali ni Kuya Brooks, masyado namang hinusgahan. Diba? Uy, nandito si Sis Vilma Hongard, oh. Shout out Sis Vilma Hongard. Sabi niya, bakit? Hindi ka makabasa? Yeah. Shout out po sa ating lahat, 244 live viewers. Yung kanina may nagsabi dito, wala daw tayong viewers. Hindi naman ho tayo after sa views. No, kung okay lang ho kahit wala tayong viewers, kahit 100 lang ho yan, kahit 50 lang po yan, okay lang po yan. Di po naman natin pinagmamalaki na may marami tayong viewers. No? Kasi sa totoo lang po guys, no, hindi naman po panghabang buhay ang social media. No, dumating naman din po kami sa pagkakataon, no, sa estado ng aming social media career na talagang marami naman kami din viewers. Hindi naman forever may viewers kasi ang social media may darating, may papasok, may bagong trending, may bagong viral, may bagong mga issue. Lahat yan, no, continuous ang progress ng social media. Hindi naman forever kami ni Red Noveno, 5 taon na kami nasa YouTube. Gusto ba namin lagi consistent yung views namin? Kami naman tumatanggap kami ng pagkakamali, acceptance ng reality, na hindi naman forever, viral ka, marami kang views, diba? So, hindi ho tayo after sa mga malaking views, no? Kasi ganyan, kasi ganito, kaya wala ng views. Hindi naman po tayo, reality check po, no? Wala naman pong permanente sa mundong ibabaw, diba? Kaya wag ho tayo masyadong mayabang. Sabi ni Anime, ayan, totoo yan, Aris, di sumusunod sa rules, porket kapatid, sabi ni Anime. Grabe naman yun. Sabi ni Inday Ilongga, hindi naman yun pagkakamali ni Kuya Brooks. Kung malawak po ang pag-uunawa natin, hindi naman yun big deal. Ang iba lang kasi gusto panindigan ang rules. Pero ang kung tutuusin, accept naman ng ama ng Kalingap yun. Ayun, talaga to si Inday talaga, ang galing, no? Talino talaga si Inday. Diba kung napanood nyo yung live ni Kuya Bal kanina, sinabi naman ni Kuya Bal na may immunity si Kuya Brooks. No? So, wag na po nating palakihin yun. Pinapanood ko na kayo, nasa The Hungry Syrian Wanderer pa po kayo, silent viewer niyo po ako. Ma'am Jacqueline, thank you so much po Ma'am Jacqueline. Ayan. Maraming pong salamat Ma'am Jacqueline Dakusin. Dakusin, ayan. Ayun, no? So yeah, thank you so much. Tama ka naman, Inday, no? Siyempre, no,
In every rules po, no? In every rules, may exemption po yan. Hindi lang naman po sa Team Kalingap nangyayari yan, yung mga exempted, immunity. No, maging broad-minded lang po talaga tayo, no? Tanggapin na lang po natin kung ano rin po yung sinasabi ni Kuya Bal. Katulad kanina, kung sinabi niyang may immunity si Kuya Brooks, tanggapin po natin yun, di ba? Kung talagang kayo ay mga solid Kalingap supporters kayo at sumusunod po kayo kay Kuya Bal. Bakit po hindi natin lawakan yung utak natin? No, kasi totoo naman po yan eh. No? In every rules, may mga exemption po yan. Meron pong mga immunity yan. Kaya nga nandyan yung word na immunity. Kaya nga nandyan yung word na exemption eh. Diba? Exempted. Oh. Hindi naman gagawin yan eh, diba? Totoo yan. May kinikilingan talaga. Ayan, sabi ni Anami. Sino po ang kinikilingan? Elvira Pil, kung tutuusin, wala naman masama doon sa ginawa ni Kuya Brooks. Nag-visit lang naman sila ng sponsor. O, tama naman. Hindi ko na binabasa sa ano ko, dito ko na binabasa. Friends kasi sila, pinapagulol niya ang, kaso lang, pinapagulo niya ang Team DJ. Ay, hindi naman po. No, hindi naman po. Wala naman pong panggugulo sa Team DJ. Nandiyan pa rin naman yung suporta ni Kuya Brooks sa Team DJ bilang tatay siya ni Kalingap Dan. Siyempre, nandyan all-out support siya kay Kalingap Dan. Wala naman pong ama no, na ipapahamak ang kanilang anak. Yun din po yung isang sentiments doon ni Kuya Brooks. No? Yung iba parang kumakapag husga, no, sinasabi siya ang magpapahamak kay Kalingap Dan. No? Eh kung napanood nyo po yung live ni Kalingap Dan kagabi, diba, nakikiusap pa siya sa mga viewers niya na wag daw i-bash yung papa niya, no? Wag daw i-bash si Kuya Brooks, no? Kasi nga, masakit po yun, no? Para sa isang anak, no? Na nababash yung tatay niya. At sa side naman po ng tatay, napakasakit din po nung pakiramdam na nababash yung anak niya. Kaya sana, total tayo naman po ay may mga anak tayo, may mga pamilya na rin tayo. What if, no, sa inyo po mangyari yun, no, yung kalagayan ni Kuya Brooks na nababash yung anak niya, at the same time sa kalagayan ni Kalingap Dan na nababash yung papa niya, no? Ano po natin, no, yun yung sinasabi nila na kung kayo po yung nasa sapatos, no, if you were on Kuya Brooks shoes o Papa Dan shoes, ano po yung mararamdaman nyo? No, na nararamdaman nyo ba na syempre kayo gusto nyo bilang ama ay gusto nyo protektahan yung anak nyo. At the same time, with Papa Dan, bilang anak, gusto protektahan yung ama niya. So, sana maging malawak po yung pangunawa natin, no? Especially, ayan, nasa mundo tayo ng social media. Sana po, no, na bilang totoong mag-ama sila, bigyan natin sila ng consideration, no, na lawakan po natin ang pangunawa natin kung talaga po kayo ay solid supporters ng Danjoy, ng Team Kalingap. Lawakan po natin yung pag-iisip natin kasi ang Danjoy po ay sinusuportahan po yan ni Kuya Brooks. Huwag nyo pong sabihin din sinusuportahan ang Danjoy at ang magpapagulo ay si Kuya Brooks kasi may mga nakaplano na po yan. May mga eksena na kasama si Kuya Brooks, no, sa birthday ni Kuya Brooks, no, darating yung mama ni Kalingap Dan. Abangan nyo lang po, no, dahil for sure po kikiligin naman po talaga din kayo. Hindi po masasayang ang kung ano man po yung kinakasakit ng loob nyo ngayon at worried kayo na maapektuhan ng Danjoy. Wag po nyong isipin yan kasi ang isipin nyo po yung mga darating pa pong maraming pagkakataon na magkakasama si Kalingap Dan at si Joy Diwata, no, makakasama ang pamilya ni Papa Dan, makikilala ang mama at ang papa. Abangan nyo po yan, wag po kayong magpadala sa inyong emosyon ngayon dahil po sa nangyaring pagbisita ni Medit nung Sunday. Kasi sabi nga nila, meron pa pong mas magandang mangyayari. At yan po ang abangan ng mga makadanjoy. So, wag niyo pong isara yung pinto niyo kay Kuya Brooks. Kasi kahit ano pong mangyari, tatay po yan ni Kalingap Dan. Tatay po siya ni Kalingap Dan. Tandaan niyo po yan. At syempre, bilang si Kalingap Dan ay anak, nakakaramdam din po yan ng sakit, ng damdamin na nababash po ang kanyang ama. Gusto nyo ba sinusuportahan nyo na love team nasasaktan yung ama, di ba? Nasasaktan yung damdamin ni Papa Dan. Sa pagko-comment nyo, ano natin, kumbaga,
gandahan na natin, no? Kung mahal mo yung isang tao, mahalin mo pati yung mga pamilya. Totoo. Totoo yun. Kasi ako pinanood ko talaga yung live ni Kalingap Dan kagabi. Na nakita nyo naman dun, di ba? Na sinasabi niya, wag nyo ba daw ibas si Kuya Brooks. Nakikiusap naman si Papa Dan, di ba? So, sana naman po maintindihan din po ng iba na maging malawak po yung ating pangunawa, no? Lawakan po natin kasi sa totoo lang naman, maganda naman din yung intention ni Kuya Brooks. Yung iba lang talagang kahit sino nga po talaga, sabi ko nga, masasaktan, pero kung lalawakan po natin yung pangunawa natin, maintindihan nyo rin po naman yung naging dahilan ni Kuya Brooks, no? Dahil sa pagbisita ni Medit kay Brooks, marami ang nagalit kay Brooks. Opo, and si Kuya Brooks naman po, accepted naman po niya yun, no? Na maraming nagalit sa kanya. Okay lang naman sa kanya, no? Kasi, yun nga, no? Pinapanindigan naman niya talaga na tinanggap niya si Medit, no? Bilang pagiging magandang, anong tawag doon? Pilipino, no? Yung traits, no? Mga traits ng Pilipino, no? Yung pagiging hospitality. Diba, alam niyo po yan, mga Pinoy po tayo eh. Diba, ang mga Pinoy kasi dyan, the best. No, yung hospitality na sinasabi na pag may dumating na bisita, no, minsan nga kahit kaaway mo pa yan eh. Diba, pag kagalit mo pa yan, kamag-anak mo, kagalit mo, kaibigan mo, kagalit mo. Pero pag pumunta sa bahay mo, diba, talaga nga harapin mo naman ng maganda. So, ganyan po yung sinasabi natin bilang mga Pilipino po tayo, dapat maintindihan po natin yan, no? Yung pagiging hospitality, no? Yung sinasabi nating magiliw tumanggap ng bisita. Sabi nga daw ni Rob, no? Kung gusto daw bumalik ni Medit, ay tanggap din siya ng kalingap. Sabi ni Rob sa live niya. Sabi ni Gilisa Encela. Yan. Basahin mo comment nung baka sasabihin kung nagsasabi niyan. Ayan, sabi ni Gilisa Encela. Sabi ni Kuya Rob, kung gusto daw bumalik. Napanood ko din yun sa live ni Rob. Ayan. At yun ay patunay na wala namang galit, wala namang, kumbaga yung mga matubang, hindi mapagtanim ng sama ng loob, no? Kaya sabi ni Margie Concebido, ayan, siguro po yung pagpunta ni M, alam namin lahat na mabait si Kuya Brooks. Ang hindi lang maintindihan, may rules ang Kalingap, walang problema yung pagbisita. Kasi syempre guys, no, ito maging maging real talk po tayo, Naka-highlights po kasi ngayon si Medit at saka yung Danjoy. Sobrang naka-highlights sila. Especially ngayon ang Danjoy is napakaraming supporters, daming nagmamahal. Pero yung rules po kasi na yun na sinasabing bawal makipag-collab sa mga Kalingap. Bawal makipag-collab sa mga hindi Kalingap, 'di ba? Kunyari, katulad tayo, syempre guys, alam naman po natin no, na natanggal tayo dati sa Kalingap. So bawal tayo makipag-collab sa mga hindi Kalingap, 'di ba? Which is kami ni Red, very kami diyan, very cautious kami diyan sa rules na 'yan kasi alam naman namin hindi kami Kalingap. Hindi tayo nakikipag-collab sa Kalingap, 'di ba? At alam naman natin 'yan noon, 'di ba? Dati do sa aming sinasamahan dati, hindi kami nagba-vlog. Kasi nga bawal, no? Ayaw namin maapektuhan din sila, maapektuhan tayo at masabihan ng hindi maganda. Pero yung nangyari kasi doon kay Medit is unexpected. Hindi naman po pinlano yun na, pumunta ka dito, magkukulab tayo. Even naman yung actually pagbablog ni Kuya Brooks, no? Totoo din naman yung sinabi ni Kuya Bal, kasi nandun kami. Ang purpose lang talaga ni Kuya Brooks doon for documentation lang,